Ayan po, ito maganda kong pag-usapan po, at diskusyonan mga kabida. Sumabog po sa galit, ito hong si Congressman Eli San Fernando po, mga kabida. Dito ho kay Undersecretary Claire Castro, nakatikim tuloy ng maanghang na salita, ito hong spokesperson po mga kabida ni Paulo Ferdinand Bongbong Marcos, po. Bakit? Mantakin nyo, sinisi pa naman po, ni UC Claire, yung ilang mga guro, mga kabida, na dahil daw sa kanila, dumarami daw itong mga karahasan po, dyan po sa mga paaralan. Galit na galit itong si San Fernando. Hindi ho niya matanggap yun, mga kabida. Okay? Kaya tinawag po niya ng tanga. Itong si UC Claire, mga kabida. Ito, pakinggan po natin, itong galit po ni San Fernando, dito ho kay UC Claire. Wala nang intro-intro, napakatanga mo, Yusek Claire Castro. Kalahin niyo mga boss, kasalanan daw ng mga teacher kung bakit dumadami yung karahasan sa mga school. Minsan na po natin nakita, mismo, ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan na nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda o sa mga ibang tao. Alam mo, Claire Castro, madali lang sabihin ng isang taong bobo sa realidad yung mga pinagsasabi mo. Alam mo ba kung gaano kabigat ang trabaho ng isang teacher? Hindi lang naman nagtuturo ang mga teacher. Gagawa yan ng lesson plan. Magpe-prepare yan ng mga teaching materials. Ilan bang section ang hawak ng isang guro? Ilang bata yung aalagaan, tuturuan at pagpupukusan yan. Tapos, uuwi ang mga teacher. Mag-aasikaso sa bahay. Mag-aalaga ng anak. Yung hindi niya natapos ng mga papeles sa school, tatapusin yan sa bahay. At pagtapos ng lahat yan, magpe-prepare sa uli para pumasok kinaumagahan. Lahat ng yan, sabay-sabay na gagawin ng isang teacher, Yusek Claire Castro. Pagkakasahin yan sa isang buong araw para sa gagarampot na sahod. Tapos yung mga kakulangan sa classroom, teacher din na sumasagot niyan. Kulang sa tiyok, walang electric fan, walang walis, walang floor wax. Teacher lahat ang kumakargo niyan sa halip na gobyerno. Tapos ang maririnig pa ng mga teacher mula mismo sa gobyerno, kasalanan nyo kasing mga teacher kung bakit nagiging marahas yung mga bata. Sa halip na sabihin at isipin ng gobyerno, paano kaya natin natitiyak na ligtas yung mga school? Paano kaya natin nasusuportahan yung mga teacher? Hindi. Pinapahid ng gobyerno yung pagkainutil nito sa mga guro. Alam mo, Claire Castro, yung values formation na pinagsasabi mo, hindi lang responsibilidad ng guro yan. Responsibilidad ng magulang yan, ng mga kaibigan at ng buong komunidad. Kabilang na yung gobyerno. Alam mo, Yusek Claire Castro, kung merong contest sa mga tanga, hindi lang ikaw yung top 1 Ikaw yung judge. Kasi expert ka na sa usapin na yan. Kaya sa halip na sisihin at ituro natin ang mga teacher, gawin natin ang lahat para masuportahan ang mga teacher at matiyak na tunay na ligtas ang mga eskwelahan. Ayun, para hong estudyante po, mga kabida, ito hong si UC Claire. Nilecturan po, mga kabida, ni Congressman Eli San Fernando po, ako, naintindihan ko po, kung saan po talaga nagmula yung galit po, mga kabida ni Congressman Eli. Mantakin nyo, kahit na po sinasabi ho ni Claire Castro po, mga kabida, na hindi daw niya sinisisi po ito hong mga guro, pero malinaw po sa kanyang salita, yung kanyang sinabi po, ibinintang po niya dun ho sa, ilan ho sa mga guro, po, na ang dahilan kung bakit po, walang modo ito hong mga estudyante, tama naman po itong si Congressman Eli po, mga kabida. Hindi po natin iasa, lahat-lahat po siguro, ang paghubog po mga kabida, sa mga bata. Kung paano ho maging marespeto, sa kanyang mga kapwa estudyante, sa kanyang mga guro, sa mga tao, po mga kabida. Okay? Ang teacher po ay parte lang po yan, mga kabida. Sa mga ginawang instrumento kung paano hubugin yung katangian po ng isang bata, Pero actually, ang paghubog po talaga, mga kabida, sa katangian po ng isang bata ay nagmula yan, okay, sa bahay po, mga kabida. Mismo yung mga magulang po ang unang guro dyan. Hindi po mga teacher. Secondary lang po yung mga teacher po, mga kabida. Okay? Mga kaibigan, komunidad, at maging itong gobyerno. Okay?
Ako, hindi po ako naniniwala ho mga kabida na may mga guro po, ano, na nagtuturo po ng mali para lang po maging walang modo itong mga estudyante. Siguro, meron pong mga guro, ano, na terror, okay, stricto, ano, mga kabida. Okay? Pero yung magtuturo ho, ano, mga kabida ng hindi ho maganda, okay, para ho sa mga kabataan po, ano, sa mga estudyante, hindi po ako naniniwala doon. Walang guro mga kabida na nagtuturo po ng kasamaan, ano, doon ho sa kanyang mga estudyante. Okay, lalong-lalo na po yung mga guro po mga kabida na yung kanilang katapatan po sa pagiging guro ay nasa kanilang puso po, ano, mga kabida. Di ba? Kaya nga, nasasaktan po yung mga guro, ano, nung sinabi po mga kabida ni Jose Claire Castro, nang dahil po sa kanila, walang modo yung ilang mga estudyante po, ano, mga kabida. Ano po. Hindi po maganda yun. Kahit na itinanggi po yan, ano, ni Jose Claire na sinisisi po niya yung mga guro, ano, pero yung dating kasi, ano, mga kabida, parang yung blame po, ano, kung bakit ang dami hong mga karahasan po sa mga paaralan, napunta sa guro, Okay, yun yung pagkakaintindi po ng mga guro, ano, mga kabida. Kaya hindi po natin masisisi, ano, na marami hong mga guro na nasaktan doon ho sa sinabi po ni Jose Claire. Sa halip na ibibintang po sa mga guro, mga kabida, yung mga karahasan po, ano, dyan po sa mga paaralan, bakit hindi ho siya maglatag po ng mga kaparaanan, ano, para hindi na po maulit. Okay, kung paano ho maging ligtas ito ho mga paaralan laban ho sa mga karahasan po, ano, mga kabida. Diba? Actually, mga kabida, ano, hindi ho trabaho po ni Undersecretary Claire Castro, ano, yung paninisi po mga kabida sa mga guro, Okay? Hindi po niya trabaho yun. Ang tanging trabaho po niya, mga kabida, bilang spokesperson po ng Pangulo, ano, tagapagsalita po ng Malacanang, kung ano po ang mensaheng gustong ipaabot po ng Pangulo, ano, sa publiko. Diba? Yun yung trabaho po niya. Wala ko siyang karapatan po, ano, na sisihin ang sinuman po, ano, mga kabida. Kasi spokesperson lang po siya, Diba? Oh. Ibig sabihin ba na sinisisi po niya itong ilang mga guro po, ano, mga kabida? Dahil sa mga karahasan na nangyayari po sa paaralan? Yun yung mensahe po ng Pangulo? Yun ba yung ibig sabihin po niya dito, ano? Kaya nagsalita siya, ano, mga kabida, against dito ho sa ilan ho sa mga guro. Di ba? O, iset aside po niya yung kanyang personal comment. Gawin po niya yan, ano, mga kabida, kung hindi po siya nagsasalita in behalf sa Pangulo. During press conference po yun, ano, sa Malacanang, mga kabida, nang sinabi po niya yun. Ibig sabihin, ginawa po niya yun, ano, mga kabida, in her capacity as the spokesperson of the president, which is hindi po dapat. Alright? Nakatikim tuloy ng manghang na salita po, ano, mula mismo kay Congressman Eli San Fernando, ano. Mantakin nyo, tawagin kang tanga, ano. Ang sakit naman dun. Diba? Tawagin kang number 1 na pinakatanga, ano, mga kabida. Masakit yun. Diba? Oh. Tapos hindi lang po si Congressman Eli San Fernando yung galit, ano, mga kabida. Galit din yung ibang mga guro, Okay? Dahil para bang hindi po alam ni Jose Claire yung trabaho po ng mga guro, ano, kung gaano po kahirap po mga kabida ang maging isang guro. Tama po yung punto po ni Congressman Eli San Fernando po, ano, mga kabida. Na yung trabaho po, responsibilidad ng gobyerno, ano, mga kabida, pinupunan po ng mga guro. Ang gastos na supposedly nanggaling ho sa gobyerno para ho sa paaralan at para ho sa mga kabataan po, ano, inaako po ng mga guro. O katulad na lang po pambili ng mga chok. O, kung ano-ano pang kailangan dyan po sa loob mismo ng paaralan po, ano, classroom, mga kabida. Inaako po yan ng mga guro, ano. Okay? So, dyan mo makikita, mga kabida, na ang guro po ay hindi ho selfish. Okay? Hindi po sila selfish, Kasi kung selfish pa po yan sila, no, mga kabida, hayaan po nila na kung ano man po yung kulang, wala ko silang pakialam dyan, ano, mga kabida. Pero wala.
ginagawa ng paraan po ng mga guro, para magawa po nila mga kabida yung kanilang trabaho, yung kanilang responsibilidad para ho sa mga bata. Tapos maririnig ho nila, na pinagbibintangan po sila, mga kabida, na nagtuturo ng mga hindi ho magagandang asal, para maging walang modo ito hong mga kabataan. Diba? Kung meron man po sigurong kumbaga na iba, sa mga kabataan, sa mga mag-aaral, hindi na po yan saklaw, mga kapida, ng guro. Lalong-lalo na po kung ito talaga kumbaga kinagisnan na po niya, mga kabida, ang hindi ho marespeto sa kanyang kapwa. Kasi gaya lang sinabi ko po, mga kabida, nagmula yung pagiging mabait at masama ng isang bata mula mismo sa kanilang bahay, sa pagtuturo ho, mga kabida, ng kanilang mga magulang. At yung kinagisnan po niyang lugar, kasi factor din yun, yung environment po, mga kabida. Hindi ho dahil sa guro. Kasi yung guro po, secondary lang po yun. Kumbaga, supplement lang po yun. Kung ano man pong itinuturo po, mga kabida, ng mga magulang at ng mga nasa kanyang paligid po, mga kabida. Hindi ho tama yung ginawa po ni si Claire. Nasasaktan talaga ako, doon ho sa kanyang mga sinabi po, mga kabida. Okay? So, yun po, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito? Okay? Sa ginawa ho ni si Claire at sa banat po, mga kabida, ni Congressman Eli, may punto po, di ba? Si Congressman Eli, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa channel, to subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong makabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo.